ready to receive the Word? Are we excited for the Word? Amen. At maganda po ang ating pag-uusapan. Bihira po ito pag-usapan. In fact, wala nga akong mahanap na teachings about it so much, no? Ang pag-uusapan po natin ay konsyensya. Sabi mo sa katabi mo, may konsyensya ka ba? Ayan, lahat tayo may konsyensya, di ba? And this is based on 1 Peter chapter 3. This is the last part, conclusion na po. And as I read that very long verse, mga verses, ay ang pinakita sa akin ni Lord itong patungkol sa konsyensya. Okay? So, ang title po ay A Good Conscience Unto God. Sabihin nga natin yon, A Good Conscience Unto God. So, maganda na po. Magandang balita po yan kasi meron pala tayong magandang konsyensya sa harapan ng Diyos. Okay? So, ang tanong po sino po ba nagpapatakbo ng ating konsyensya? Ayan. Dati nung maliit pa ako, maliit pa rin ako ngayon. Hindi, yung bata pa ako. Ayan. Meron po ako napapanood sa TV na commercial. Siguro alam niyo yun, hindi ko malaman kung safeguard yun o something, no? Na may maliit na demonito sa isang side ng shoulder, tapos may anghel naman sa kabila. Tapos nangungusap sila. Tapos sabi nila, ako ang iyong konsyensya. So sa matagal na panahon, nakala ko gano'n ang konsyensya, may nagsasalita sa tenga mo. No? Pero hindi pala gano'n yun. No? So nauso po yun noon, and we all recognize that konsyensya. Yung kinakausap tayo, no? Lalo na pag tayo nagkamali. Uy, ba't mo ginawa yun, di ba? Pero alam niyo po ba, ang konsyensya po, though ito po yung nangungusap sa atin, di ba? Nangungusap, tama po ba? Wala akong kausap. Nangungusap, amen? Alam nyo bang pwede nyo rin kausapin? At hindi lang basta kausapin, pwede nyo rin i-train ang inyong konsyensya. Pwede nyo siyang gawing sensitive to the Word of God patungkol sa inyo. Okay? So that's what we're going to learn today. We are going to notify our conscience. No? Kasi bagong nilalang na tayo, kaya pati konsyensya natin damay po sa kalinisan na ginawa ng Diyos, paglilinis sa atin ng Diyos. Okay? So again, lahat po ay may konsyensya. Hopefully, hindi ho kayo binabagabag ng iyong konsensya. Pero kung binabagabag po kayo, I pray that you find the answer this afternoon. Okay? Ang konsyensya po ay base sa nalalaman mo. It's based on knowledge. Knowledge that you know. Okay? So, halimbawa, simpleng-simple lang po na example. Halimbawa, nung kayo po'y lumalaki, tinuruan kayo na bawal kumain ng dinuguan. Sino dito kumakain ng dinuguan? Taas ang kamay? Ayan, marami-rami naman, okay? So, kung bawal yan, tinuro sa inyo habang lumalaki kayo, bawal ang kumain ng dinuguan. Pag kayo po'y napakain sa piyesta ng dinuguan, makokonsyensya kayo. Sabi mo, bakit ko ba kinain yun? Naku, bawal yun. Okay? Kaya lang, sa isang tao na bawal ang dinuguan, kapag walang puto, kulang lang, di ba? Kakain niya, kaya sabihin niya, sayang, walang puto. Di ba yung lagi mo sinasabi, wala bang puto dyan? Kain ka ng kain, wala kang pakialam. Bakit? Kasi lumaki ka na hindi naman bawal sa iyo ang dinuguan. Okay? Wag lang walang puto. Okay? So, saan po galing yung konsyensya, yung pangongonsyensya sa inyo na kumain ka ng dinuguan? Doon po sa kinalakihan mo, sa naituro sa iyo based on knowledge. Okay? Actually noon, nung may maraming mga Kristiyano, tinuro sa kanila na bawal manood ng sine. Alright? So takot na takot sila pumasok ng sine kasi daw pag inabot ka ng rapture doon, hala ka, hindi ka papasok ng langit. Wala pong katotohanan yon. Pero yung mga pumasok sa loob ng sinihan, takot na takot sila, baka makita nila yung pastor nila sa loob ng sinihan. Joke lang. Hindi po. Natatakot sila kasi baka abutan sila ng rapture doon. Wala pong katotohanan yon. Pero bakit na konsyensya? So again, nakikita natin dito, ang konsyensya hindi lagi galing sa katotohanan. Tama? Ito'y galing sa iyong nalalaman. Pwede nga maling akala eh. Okay? For example, akala mo na-offend mo yung boss mo kasi sinabi sa'yo ng kaibigan mo or office mate mo, uy, tingnan mo, tinignan ka na masama ng boss kasi hindi mo siya pinakinggan. Ikaw naman,
na umuwi ka na sa bahay, hindi ka nakatulog buong gabi, no? Sabi mo, naku, baka hindi na ako pakinggan ng boss ko, baka tanggalin ako sa trabaho, buong gabi hindi ka nakatulog. Pagdating mo kinabukasan, sabi mo, boss, sorry po talaga, hindi ko alam na na-offend ko kayo. Sabi ng boss mo, ano sinasabi mo? Boss, sabi ng kaibigan ko, hindi ko daw kayo pinakikinggan. Sabi niya, wala namang ganun ah. Okay, so ano yon? Nakonsensya ka buong gabi sa maling akala. Okay? So, ang konsyensya po ay base sa nalalaman, sa maling akala, sa naituro sa atin, no? At dahil dyan, pwede mo ring turuan ang iyong konsyensya para hindi ka binabagabag ng iyong konsyensya. Okay? Bakit po? Kasi may mga tao na talagang nagsasuffer dahil sa kanilang konsyensya. They are tormented by their conscience. Yung pala, faulty yung conscience nila. Okay? Meron nga, nababalitaan ko o nakikita ko sa news, pumupunta daw sa presinto o sa pulisya at sasabihin nila, nababagabag ako, may nakita kong krimen pero hindi ako nagsalita, pero hindi ako pinatulog ng aking konsyensya. Tama? Ginagawa yun ng konsyensya. Matindi po yan. Yung iba nga po ay nagkakasakit dahil binagabag sila ng konsyensya, tinago lang nila at it caused them to get sick, feeling nila nalulunod sila sa kanilang konsyensya. That is why we are going to learn today that you can speak to your conscience, you can train your conscience according to the Word of God para sa ganon hindi ka binabagabag ng iyong konsyensya. Okay? Pero meron namang tama na pangangatok ang konsyensya. Halimbawa, nagkamali ka talaga. May ginawa ka talagang kamalian. What a good, healthy conscience is that it makes you repent. Pero pagkatapos mong talikuran yung kamalian, dapat pumunta ka sa Panginoon. Hindi yung iniwan mo tong isang bagay na to, pumunta ka naman sa ibang gawain o sa isa pang kasamaan. Dapat po, we turn from our ways and we turn to God. Yun po ang healthy conscience, no? So, pero meron pong iba na, matagal ng kasalanan, 1976 pa, pero hanggang ngayon, binabagabag pa rin sila ng kanilang konsyensya. Something that they have committed years ago and they have not forgotten. Bakit? Simply because they did not realize the truth that they are already forgiven from all their sins. Okay? Sabi mo sa katabi mo, pinatawad ka na ni Lord. Okay? Kaya maski pabalik-balik yan na bisita sa iyong kaisipan, dapat pwede mo na siyang saran ng pinto dahil pinatawad ka na ng ating Panginoon. Okay? Kasi everybody is born with a conscience. Either the conscience is condemning them or commending them. Okay? Again, a healthy conscience. Sabihin natin lahat, healthy conscience leads people to ask for forgiveness from the Lord, no? Kasi minsan, Pastor, kailangan ba ako humingi ng tawad kay Lord? If it helps you, there's nothing wrong with that. If it helps you, then go ahead and ask for forgiveness from the Lord. Okay? Pero alam niyo po ba, pinatawad na tayo sa ating kasalanan. But some people need to express that So hindi naman po masama, Lord, patawarin niyo ako. They want to clear themselves, kaya sinasabi nila yon. Pero pag sinabi niyo yon, dapat naiintindihan niyo na kayo po ay matagal nang pinatawad ni Jesus Christ. Sa krus ng Kalbaryo, pinatawad na po ang lahat sa kanilang mga sala, sa ating mga sala. So, yes, it's okay to ask for forgiveness, just to express yourself, but make sure it leads you to salvation, it leads you to God. We repent and turn from our ways and turn to God. That is a healthy conscience, no? When you turn to God. And remember, pagdating mo sa Diyos, ang ipapaalala sa inyo yan ay your sins have been paid up through His Son, Jesus Christ. Let's turn our Bibles to 2 Corinthians 5:21. Ang sabi po dito, for He made Him, for God made Jesus, who knew no sin, walang alam na kasalanan si Jesus to be sin for us,
Siya po ay naging kasalanan para sa atin. Hindi lang siya nabahira ng ating kasalanan, hindi niya lang taglay ang ating kasalanan, siya mismo ay naging kasalanan. Bakit siya kailangan maging kasalanan? So that we might become the righteousness of God in Him. Kung si Jesus po, hawak niya lang o karga niya lang ang ating kasalanan, ang righteousness po ay kakargahin lang natin. We only have the righteousness of God. Pero kaya siya naging kasalanan para tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Amen? Hindi na ho yan mananakaw sa atin dahil ginawa na tayong katuwiran ng Diyos. That is what you call the divine exchange. Jesus became sin, we became the righteousness of God in Christ Jesus. Amen po ba? So when you realize this truth, mapapa-thank you Lord ka talaga. Thank you Lord. Sabihin natin lahat, thank you Lord. Alam niyo, yun ang mas gusto kong marinig, thank you Lord, kesa yung mga nauuso ngayon. Ang sinasabi nila ngayon, thank you universe. Sino yon? Miss Universe? Sino yon? Yung planet, planet Jupiter. Ano pinagsasabi niyo, thank you to the universe? Alam niyo po, these people, hindi na nila ina-acknowledge ang Diyos. Ang ina-acknowledge nila, universe. Ano bang universe? Gawa lang yan ng Diyos. Amen? Yan po ay nauuso. Huwag niyo pong usuhan. Huwag kayong maki-join in sa mga uso-uso, no? They are turning away from God. They are no longer acknowledging God in their lives. They would rather acknowledge the universe. Alright? So yan po yung mga uso ngayon ng salita which has no bearing, is not the truth. Alright? So we thank God. Sabihin nga natin, I thank God. Amen? So we become grateful dahil sa ginawa ng ating Diyos, and we are at peace in our conscience because it is a done deal. Sabihin natin lahat, done deal na. Okay, pag alam mong done deal na napatawad ka na sa kasalanan mo, you can now have a peaceful conscience. Ano man ang nagawa mong kasalanan. Alright? Tatahimik po ang ating konsyensya. So, please notify your conscience. Paki-notify po. May notification bell ba kayo dyan? Ito na po ang notification bell nyo. Alright? Ang ating konsyensya ay mabuti na. Okay? Naalala nyo po si Adan. Si Adam, the first man, right? And this is the first mention of conscience. Hindi po yung word, but yung pangyayari po, yung nangyari po kay Adan. Yung konsyensya po ni Adan told him to hide. Alam niyo po ba nagtago si Adan? Ba't siya nagtago? Kasi daw siya ay nakahubad. Ang sabi ng Diyos sa kanya, where are you, Adam? Sabi niya, I hid myself because I was naked. Sabi ng Diyos sa kanya, who told you you were naked? Ayun na. Ang nagsabi po sa kanya ay ang kanyang konsyensya. Alright? At hindi lang po ang ginawa, yun lang ginawa niya, siya po ay nagtahi ng fig leaves para takpan ang kanyang kahubaran. Silang dalawa na magkasama. Yung woman, wala pa hong pangalan si Eve noon. Woman pa lang ang pangalan niya. And then si Adam. Right? At kaya po nila narinig yung konsyensya na yon kasi sumuway sila sa utos ng Diyos. The moment they ate of the fruit, they died. Pastora, buhay naman hindi naman namatay. Yung spirito nila ang namatay. And in dying, they died physically. In dying in the spirit, eventually they died physically. Now, why is that? Because man was intended to live forever. Alam niyo ba, dapat walang kamatayan? Ay kaya lang, alam na po natin nangyari, no? So, from then on, lahat po ng tao ay inuusig ng konsyensya. But praise be to God, because of Jesus Christ, ginawa na tayong new creation in Christ Jesus at kasama na po dyan ang bagong konsyensya. Let me notify you, bago na rin po ang inyong konsyensya. Kaya lang, dapat alam mo. Sabi mo sa katabi mo, dapat alam mo. Kundi, we're still working with that old conscience. Alright? Tandaan nyo, ang konsyensya, base yan sa nalalaman. So, kailangan palitan mo ang nalalaman mo patungkol sa iyong konsyensya, kundi, you're still operating with the old. Alright? So,
ito po ang dapat natin i-notify sa ating sarili. Ito po ang good knowledge so that we can have a renewed mind with regard to conscience. Number 1, tatlo lang po ito. Number 1, as believers of Christ, you already have a good conscience. Sabihin natin lahat, I have a good conscience. Okay, and I'll prove it to you by the Word of God. Ito po yung mahabang text, kaya lang twice po dito nabanggit yung good conscience. Okay? 1 Peter 3:13 to 22. Ang sabi po dito, and who is he who will harm you if you become followers of what is good? Si Peter po ang nagsasalita. But even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed. Sabi mo nga sa katabi mo, you are blessed. Maski na may umaapi sa'yo dahil gumagawa ka ng tama, blessed ka pa rin. Huwag mo isipin, kawawa naman ako, gumagawa na nga ako ng kabutihan, inaapi pa rin nila ako. Huwag ka magdadrama ng ganyan. Blessed ka. Sabi mo sa katabi mo, blessed ka. Okay? Yung iba nagdadrama ng gano'n. Bakit gano'n, Pastora? Mabait naman ako sa kanila. Inaapi pa rin ako. You are blessed. Diba? You are blessed. Yun ang sasabihin mo sa kanila. And then sabi po dito, and do not be afraid of their threats, nor be troubled, but sanctify the Lord God. Acknowledge Him. Make Him holy in you, right? In your hearts. And always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you. Pag tinanong ka, bakit ka may pag-asa? Why do you have hope in you? Ang dali lang po ng sagot, Jesus Christ is my hope. Ganun lang po, siya po ang namatay para sa akin, kaya ako ay may pag-asa. Amen po ba? Yun lang po ang depensa natin dyan. And then sabi dito, with meekness and fear. And ito na po ang inintay nating words, having a good conscience. Sabihin natin lahat, may good conscience ako. Okay? Hindi sinabing you will have na parang future tense. No, you already have it. Having a good conscience. So malalaman natin paano tayo nagkaroon ng good conscience. Basahin pa ho natin. Nandito rin po ang sagot, no? That when they defame you as evildoers, paparatangan ka, hindi, evildoer yung mga yan. Those who revile your good conduct in Christ may be ashamed. Good conduct na, Pastora, tapos nire-revile pa rin. Di ba ganun ngayon sa mundo? May masabi lang, maski maayos ka naman, may sasabihin pa rin. Ano ba naman yan? Di ba? Ang mga tao ganun eh. Ang ganda-ganda na ng picture, ang ganda ng suot, pero may nakikita pa rin sila na kamalian, no? Laging may nakikita kasi hindi naman sa inyo ang mali. Ang mali yung mata nila. Okay? So huwag kayo na-offend. Yung mga salita nila, galing yun sa puso nila. No? Sa puso nila yon, it has nothing to do with you. Okay? It all comes from the abundance of their heart, their mouth speaks. Alright? Ang sabi po dito, for it is better if it is the will of God to suffer for doing good than for doing evil. Mas maganda na nag-suffer tayo dahil gumawa tayo ng tama kaysa naman gumawa tayo ng mali. For Christ, ayan, ito po ang basihan natin. Jesus is always our main focus here. Siya po ang ating example. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust. Sino po yung just? Jesus. He suffered for the unjust. Sino po yung unjust? Tayo po. Okay? Siya po ang nagsakripisyo para sa atin that He, ito po ang dahilan, might bring us to God. So kung may magtatanong sa iyo, paano ka nailapit sa Diyos? Dahil kay Kristo. Dahil sa kanyang katawan na namatay sa krus ng Kalbaryo. Being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. By whom? By the Spirit. Also He went and preached to the spirits in prison, who formerly were disobedient when once the divine long-suffering waited in the days of Noah. So explain ko lang to kasi baka maging question nyo to, although this is not our topic. Pastora, sino po yan? Now, may dalawa pong school of thoughts, two school of thoughts about this. Si Jesus daw po, by the Spirit, went to the spirits
in prison. Sino yung mga spirits in prison? Sa isang teaching na napakinggan ko, ito daw po yung mga demonyo. Okay, these are the one-third of the angels followed Lucifer. Kilala si Lucifer? Lucifer is Satan, no? Nagrebelde si Lucifer, and siya po ay naging si Satan. One-third of the angels followed him. And alam niyo po itong mga one-third of angels, dito po nanirahan sa lupa. And they did evil. No? Alam niyo, pag magde-depart ka talaga sa Diyos, kung ano nung evil ang papasok sa puso o sa isip ng any creature. Okay? So they departed God, at kung ano po ang pumasok sa kanila, kasamaan. No? That to the point that they had relationship with humans, with women. Nagandahan sila sa mga babae, sa mga humans. And nagkaroon sila ng anak sa mga humans. And dito po lumabas yung mga higante, no? So for those who are familiar with mythology, anyone? Mythology? Taas ang kamay, mythology. You understand what I'm talking about? Yan ay mga storya ng mga higante, yung mga demigods, you know? And sabi ko nga, bakit masyadong concise, masyado silang parang kay Greek yan, kay Roman, ang lalapit, parang may pinag-uusapan talaga sila. It's because these are those. These are the half men, half gods. Okay? Half angel yon, actually half human. Nagkaroon sila ng some kind of power, but at the same time, they were evil. Okay? And so, ang mundo po ay napuno ng violence. Actually, sa Bible po, the earth was filled with Hamas. Yun po ang term na nakalagay. Alright? So, yung word na Hamas, actually, in the Hebrew, is the word violence. And then, that was the time that God decided that He had to flood the whole earth. Bakit? Abay, kung hindi niya papatayin ang mga tao nung panahon na yon, na nahaluan na ng mga demonyo, okay? Hanggang ngayon, may mga higante na ibang klase mag-isip. Demonic. Alright? And God does not want that. Kaya alam niyo, minsan nung bata ka siguro nagtanong ka, bakit kaya ginawa ng Diyos yun? Akala ko ba mabait ang Diyos? Bakit niya pinatay yung mga tao? Hindi niya pinatay yun. Bago po si Noah sumakay sa ark, nag-preach siya for 100 years for these people to repent. But they did not repent. Can you imagine that? 100 years. Alright? And so, ang naligtas lang po ay 8. Sino po yung 8? Silang mag-anak. Si Noah, kanyang asawa, yung kanyang 3 anak na lalaki, at ang kanilang 3 asawang babae. 8 total. And also the animals na sumunod po sa tinig ng Diyos. Amen? So, this is one theory that Jesus preached to them. Now, preaching does not always mean the gospel, no? Preach to them, according to one teaching, sinabihan sila that you no longer have authority over the people. Jesus already won everything. So all authority went to Jesus. Now another teaching says na itong mga spirits na to, ito yung mga taong disobedient during that time. So they are not in agreement, so I wouldn't know as well. Okay? So one of those, minor lang naman po yan. But what is important is this, okay? When once the divine long-suffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is, 8 souls, ito po yung pamilya ni Noah, were saved through water. Okay? There is also an antitype. Ano yung antitype? Katulad nito, which now saves us. Sabihin natin lahat, baptism. Okay, now itong baptism na to, hindi to yung water na lulubog ka sa tubig. I-explain po, nandito rin po ang sagot. Not the removal of filth of the flesh, but the answer of a what? Good conscience toward God. Ito yung baptism natin, which is a good conscience toward God. Alright? So, paano ka nagkaroon ng good conscience? Listen up. Through the resurrection of Jesus Christ. The word resurrection here represents the finished work of Jesus Christ. At ang sabi pa dito, who was gone into heaven and is at the right hand of God,
angels and authorities and powers having made subject to Him. Lahat po ay subject na ngayon kay Kristo Jesus. So, ang good conscience natin, katulad ng mundo noon, ang mundo po ay na-immerse, nalubog sa tubig at nalinis po ang lahat ng filth. Tama? Lahat na higante, lahat ng evil people na hindi nagrepent, natanggal po yan dahil sa pagkakalubog sa tubig. Tayo naman po ngayon, yung isip natin, yung conscience natin, nakalubog na sa natapos na gawa ni Kristo. Yun po ang ibig sabihin nito. Ano po ba ang natapos na gawa ni Kristo? Number one, we all know Jesus at the cross took our sins. He was crucified and we were crucified with Him. He died and we died with Him. He was buried. Guess what? You were buried together with Christ. And then He was raised from the dead. You and I were also raised together with Jesus Christ. And not only that, we are now seated with Christ in the heavenly places. Not only justified, pinawalang sala, kundi glorified. That's you and me. Now, if you will immerse your mind sa katotohanan na yan, anumang sabihin sa iyo ng konsyensya, may panlaban ka. Pag sinabing ginawa mo yon, kitang-kita ko, nagawa mo yan, Kristiyano ka pa man din, sabi mo, ang aking katawan, naka-bury na, or I was buried together with Jesus Christ. Hindi na yan nakikita. And then, may kasalanan ka sa puso mo, lahat ng kasalanan ko, pinatawad na sa krus ng Kalbaryo. Anong klase kang Kristiyano? Kristiyano ka pa man din? Oo, Kristiyano ako, nagkasala ako, but now, I am already raised together with Christ and seated at the right hand of the Father. That's how immersed your mind should be in the finished work of Jesus Christ. And that gives you a good conscience. Amen po ba? Nakuha po ba natin yon? Kaya po, kung nakikita nyo, paulit-ulit po ang turo ni Pastora patungkol sa ating justification, sa righteousness po natin, kasi pag hindi nyo alam yan, pwede kayong usigin ng inyong konsyensya. Amen? Alright? So, at the first part of the verse na pinag-usapan po natin, Jesus is our example. Tulad ni Jesus, siya po ay gumawa ng mabuti. Kaya tayo rin po, we are encouraged to do good. As we learned last week, mayroon pong prescription. Jesus is our example. Sabi sa atin, kung gusto natin ng buhay na many days, gusto po ba natin ng many days? Do not speak evil. Sabi mo nga sa katabi mo, do not speak evil. Hahaba ang buhay mo. Ganun lang pala kasimple yun. Ha? Humahaba ang buhay if you do not speak evil. Alam niyo po, pag you speak evil, kunwari may kainisan ka sa church, nainis talaga ako sa babae na yun. Kukwento mo pa sa iba, para kang virus. Nagiging viral yan. Huwag na kayong manghawa, please. Huwag niyo na kayong manghawa. Kasi yung walang kamuwang-muwang tungkol doon sa sinasabi nung isa, pati siya nahahawahan. Yan ang tinatawag na borrowed offense. Diba? Wala siyang kinalaman, pati siya offended na. That is the most foolish kind of offense. Biro mo ang kasalanan sa kanya, pati ikaw galit na. Diba? So, do not speak evil, do not tell lies. Yan po ay very viral. Pag sinabi nyo sa isa, kinakalat, at yan po ay trending. Trending, you know. So, inaayon na po natin ang ating gawa sa pagkakagawa sa atin ng Diyos. So why do we have a good conscience? Because, can we have that? Of the finished work of Jesus Christ, we have a good conscience. Okay? All our sins are paid up by the blood of Jesus. Sabihin natin lahat, all. Ayan, walang natira ha. Pati yung ginawa mo kanina, kasama yon sa binayaran ni Kristo. As far as God is concerned, all our sins are forgiven and taken away. How far away is it taken from me, Pastora? As far as the east is from the west. Hindi ho nagtatagpo yun, kaya napakalayo po ng kasalanan nyo sa inyo. Hindi kayo magtatagpo ng inyong kasalanan. Amen? We died and were buried with Christ. Therefore, our flesh is considered dead as well. Alright? We are justified by His resurrection.
Made righteous na po tayo. Ano ibig sabihin nun? Just as if you never sinned. The righteousness of Jesus is your righteousness. Gaano ba ka-righteous si Jesus? Nagkasala ba si Jesus? Never. Ganon din ang righteousness mo. As if you never sinned. Wow, ikaw na. Di ba? Ikaw na, hindi ka nagkasala. Yun ang tingin sa atin ng Diyos. Ipinataw po sa atin ang katuwiran ni Kristo Jesus. And not only that, hindi siya pumayag na basta justified ka lang. Alam niyo po ang ginawa niya? We are glorified. Because as Jesus is seated at the right hand of the Father, so are we. So that is your position now. Sino makakapaghatak sa'yo para tanggalin ka sa trono? Wala na po. Ang Diyos ang naglagay sa atin, katabi ni Kristo Jesus, at wala na po makakapagtanggal ng ating position in Christ Jesus. Amen po ba? Praise God. So, yan po ay dapat alam natin. Ito mga bagay na binanggit ko, at least 1, 2, 3, 4. 4 things that you have to know so that your conscience cannot attack you anymore. Amen? So, hindi baling paulit-ulit si Pastora. Pakisabi nga yun, Pastora, di baling paulit-ulit. Yan ay dapat nating alam kasi pag hindi ko inulit-ulit yan, malilimutan natin yan. Pag kumatok na ang kasalanan at nagawa mo na yan, iko-condemn mo na naman sarili mo. Hindi. Dapat alam mo ang identity mo in Christ Jesus. Okay? So that's number 1. We already have a good conscience. Number 2 na po tayo, we have an evil-free conscience. Okay? Evil-free means malaya ka na sa kasamaan. Kaya ko po ini-explain ng ganyan yan. Kasi iba ang tingin sa evil-free. Akala nila, ay, may libreng evil. Wala pong ganon, hindi po ganon. Ibig sabihin, malayo ka na sa evil. Amen po ba? Alam niyo, nakakatawa yan, pero meron po nag-iisip na ganyan. Pumunta ako sa SM dati. Sabi niya, Ma'am, bilhin niyo po itong press powder na to. Maganda po itong press powder na to. Sabi ko, bakit? Kasi po may libreng oil. Sabi ko, talaga? Binasa ko, oil-free. Sabi ko sa kanya, natulala ako eh. Sa sobrang tulala ako, hindi ko man na siya na-correct. Parang I did not have the heart to correct her. Pero naawa rin ako, sabi ko, dapat nasabi ko, sasabihin niya lahat ng customer yun, di ba? Sabi niya, Ma'am, oil, may libreng oil. Sabi ko, ha? Oil-free. Kaya pag binabasa nyo, sugar-free, wala pong libreng sugar doon. Ibig sabihin, walang sugar. Okay? Pag sinabing evil-free, wala ng evil. Amen? Alright, so nililinaw ko lang po. Alright, so saan po nakasulat na evil-free na po ang ating konsyensya? Please notify yourself na evil-free na po ang konsyensya nyo. Hebrews 10:22. It says here, let us draw near with a true heart, with full assurance of faith, having our hearts sprinkled from, sabihin natin lahat, from, hindi to ha, from. Ibig sabihin nun, inilalayo na tayo sa evil conscience by the sprinkling of the blood of Jesus Christ. At not only that, sabi ko nga, kada may isang ginawa si Jesus, napakadaming nakalink doon. And our bodies washed with pure water. Kaya itong katawan na to, malinis na malinis na. Wag mo na ulit titignan na ang katawan mo ay marumi. Kasi Pastora, kaya naman ako nakakagawa ng kasalanan kasi marumi pa ang aking katawan. Hindi po. Ayan po ang proof. Our bodies washed with pure water. Malinis na po ang ating katawan at para na po sa kalinisan ng ating katawan. Sa matagal na panahon, itinuro po na ang katawan natin ay madumi. Kaya alam niyo po, gumagawa pa rin ang mga believers ng karumihan dahil tingin nila, anyway, madumi na naman ang katawan ko. Hindi po, malinis na ang inyong katawan. Amen? Alright? So, saan po tayo na-sprinkle? Alright? Hindi ho isi-sprinkle pa lang. Ang sabi dito, sprinkled na. Alright? Having our heart sprinkled. Ibig sabihin, past perfect tense na po ito. Done deal na po. Yung puso po natin ay nalinis na ng dugo ni Kristo. Kasama po yan sa ginawa ni Kristo. At tayo po ay evil-free. Sabihin natin lahat, evil-free.
Evil-free na po ang ating bagong konsyensya. Okay? Ang believer po, kaya po tayo mga believers, akala natin minsan tama yung naku, sama ko nga ginawa ko yun. Paano ko nagawa yun? Yung living in guilt. Akala natin, that's religiosity, brothers and sisters. That is not scriptural. That is not the way a Christian should live. Akala ng iba, pag sila parang hinahagupit nila yung sarili nila sa kanilang ginawa, mali talaga ako, bakit ko ginawa yun? Sama ako talaga. Akala nila tama yun. Hindi po. Alright? A Christian who lives in guilt is denying the finished work of Jesus Christ. Alright? You are not honoring the blood of Jesus Christ that has cleansed you from your sins. Alright? Nilinis na tayo ng dugo niya. So, anong dapat, Pastora? Pag tayo po'y nagkasala, agad-agad, sabihin natin lahat, agad-agad, alalahanin nyo ang ginawa ni Kristo, na yung kasalanan mo, yung sala mo, 1 second ago, was already forgiven at the cross. And that way, you honor what Jesus Christ has done, not what you have done. Kasi hanggang nakatingin ka sa kasalanan mo, ang binibigyan mo ng glory ay yung nagawa mo, hindi yung ginawa ni Kristo. Mas titindi pa ba ang ginawa mo kaysa sa ginawa ng ating Panginoon? Of course not. Pwede mo bang sabihin, hindi, masyadong matindi yung kasalanan ko, hindi ito kasama sa ginawa ni Kristo. That is lack of knowledge. You do not know how powerful the blood of Jesus is. Alam nyo ba, ang sabi nila, although I did not see that in the Bible, pero narinig ko sa mga ibang pastor, isang patak lang daw nga ng dugo ni Kristo, lahat tayo mapapatawad na eh. Pero buong lahat po ng dugo ni Kristo ang ibinigay niya para sa kapatawaran ng buong mundo, ng buong sangkatauhan. Lahat-lahat ng kasalanan, pinatawad na sa krus ng Kalbaryo. Kaya kailangan na lang malaman ng tao na pati kasalanan nila, napatawad na. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Whether they will receive Jesus or not, kasama po ang kasalanan nila na pinatawad sa krus. Kasi kung hindi pa, paano kung tumanggap yun? Pupunta ulit siya sa krus? Hindi po pwede. He died, He suffered once and for all. One time only, but for all people. Whether they receive God, or they receive Jesus or not. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya kung may magsastand before Him, sabihin niya, wala galit ako sa'yo ganito. Wala siyang pagsisisi. So sabihin sa kanya ni Jesus, I paid for your sins. I love you. I paid for all your sins. You're worthy to go into heaven. Kaya lang, dinenay si Jesus. Yun ang problema. Nobody goes to hell because of their sins. They go to hell because they deny the lordship of Jesus Christ. Amen? That's the only sin that will bring them to hell. Okay, so this is the joy of our salvation, right? Na tayo po, by faith in the power of His blood, alam po natin, takes away all condemnation, all our shame, and yung conscience po natin ay hindi na po, kumbaga, as dictated by what we know, mapupuno na po tayo ng liwanag. Pag kumatok ulit ang konsyensya mo, iba na po ang sasabihin sa'yo. Oo, nagkasala ka, pero pinatawad ka na ni Kristo Jesus. Amen? Amen po ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Alam niyo kung bakit ko sinasabi sa inyo to? Kasi habang nakatapak pa ang ating mga paa sa lupa, talaga magkakamali pa tayo. Talaga magkakasala tayo. May ma-offend pa rin tayo. No? Minsan di nga natin alam na offend natin ang tao. So, praise God, meron pong solusyon ang ating Diyos. At ito po ay ang kanyang anak na si Jesus. So every time na tayo po'y nagkakamali, nagkakasala, yan na po ang signal. Sabihin natin lahat, signal. Yun na po ang signal para alalahanin mo ang ginawa ni Kristo para sa iyo. Okay? 1 second lang. Maski 1 second pa lang nakakalipas. Alright? Naalala ko po kami ni Pastor Mike. Minsan nag-away kami. Diba? Yung mga argument na mag-asawa. Diba? Ganoon naman yun. Minsan nag-argue. Palehas pa kami malakas ang boses. Lakas ng boses namin, diba? So, may nasabi siya Naalala ko, may nasabi siyang mali.
Hindi ko lang maalala kung ano yon. Talaga, Lord, sabi ko, ano ba yung sinabi niya? Para pag nag-share ako, medyo talaga in detail. Hindi ko talaga maalala. Siguro ayaw na paalala sa akin ni Lord. So, mali talaga yung sinabi niya. So, ito yung kwarto namin. Meron siyang doorway papuntang walk-in closet. Okay? Pastor na siya noon. Nag-preach na kami dito. So, nagulat ako, sinabi niya yon. Tapos pumasok siya sa loob ng closet, sa walk-in closet namin. Mga few seconds lang, mga 3 to 5 seconds. Bumalik siya. Aba, nakangiti na. Tapos parang wala na. Sabi niya, alika na, alis na tayo. Sabi ko, ganun lang ba yun? Sa loob-loob ko, hindi ka man lang nalungkot sa sinabi mo. Hindi ka man lang, parang, Lord, sorry. Walang remorse. Sabi ko, ganun lang ba yun? Sabi niya, oo, pinatawad na ako ni Lord. Okay? Siya, naka-move on na ako, hindi naka-move on. Kasi wala pa akong revelation na ganun lang pala yun. Kailangan mo lang alalahanin ang ginawa ni Kristo. So siya, naka-move on. Siguro yung araw na yon masungit pa rin ako. Pero siya, maaga na siyang nakapagsaya, nag-rejoice na siya dahil naka-move on na siya sa condemnation at sa konsyensya niya. Di ba? Pero ang taong wala talagang revelation about that, you still feel like condemning the person. No? Gusto mo siyang i-judge. Yung araw na yun, parang hirap na hirap ako. Pero when I realize this, oo nga, no? Because it's already the truth. Talaga namang pinatawad na ang ating mga sala. Bakit ko mapatatagalin? Diba? Buong araw ka magmumukmok, magdadrama-drama ka pa. Ayaw pumunta sa church kasi feeling ko hindi pa ako pinatawad ni Lord. You are walking in a lie. Amen? So, mas maaga mag-move on ay sa pamamagitan ng pagkakaalam ng katotohanan. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, mag-move on ka na. Ayan, mag-move on na. Gaya po ni Paul. Naalala niyo po si Paul? Sinabi po niya sa 2 Corinthians 7:2. Sabi niya, I have wronged no man. Wow, Paul, ikaw ba yan? The audacity. Paano mo nasabing you have wronged no man? Ang dami mong pinapatay, Paul. Naalala niyo si Paul? Siya po ang pumayag na mapatay, batuhin si Stephen. At hindi lang yon, marami siyang kinaladkad ng mga Christian families para patayin. Tapos sasabihin niya, I have wronged no man. Bakit nasabi ni Paul yun? Kasi may revelation siya sa katotohanan na binayaran na lahat ni Kristo ang kanyang kasalanan. Inilayo na ang kanyang kasalanan. At ang Diyos hindi na natatandaan ang kasalanan ni Paul. Therefore, siya rin, hindi niya na rin tinatandaan. Amen? Kaya pag may nag-remind sa inyo ng kasalanan nyo, sa isip nyo, sa konsyensya nyo, hindi po si Lord yon dahil nakalimutan niya na ang kasalanan nyo. Demonyo po yun. Huwag kayong oo ng oo. Okay? Demonyo po ang nagsasalita sa inyo because the Lord will never remind you of your sins because God said, their transgressions, their sin and transgressions, I will remember no more. Tapos papaalala niya sa'yo, hindi si Lord yun. Demonyo yun. Okay? All this time. Okay? So, for the unbelievers, ito po ang matindi. Sa unbeliever na wala pong revelation, talagang ikokondena sila. Uusigin sila ng kanilang konsyensya. Sasabihin sa kanila, yan ang mali mo. Okay? So, dahil perfect po ang law, under the law sila, no? At ang Diyos po ay perfect, yung konsyensya nila, lagi po silang babagabagin. Iko-condemn sila. At nahihiya sila kay Lord dahil they feel guilty as charged, no? Pero tayo po mga believers, on the other hand, we fully trust in the finished work of the Lord Jesus Christ. So we can rejoice. Sabi mo sa katabi mo, rejoice! Ayan, we can rejoice, we can be thankful, knowing si Jesus po ang nag-fulfill ng law, hindi po tayo ang mag-fulfill ng law. Useless. Alam niyo bakit? Walang makakagawa. Si Jesus lang ang naka 100% na fulfillment of the law. We are not meant to fulfill the law. We are not married to Mr. Law. We are married to Mr. Grace. At si Mr. Grace, siya ang nagsusupply. Siya ang nag-fulfill para sa atin. Amen? Praise God. So being under grace, we are no longer guilty. Instead, we are grateful. Amen po ba? Number 3 na po tayo. So una, conscience is good. Number 2, evil-free ang conscience. Number 3, not seared conscience, but a clear conscience.
Meron bang seared conscience? Ano yan, pastora? Steak? Hindi. Hindi po steak yan. Okay, meron po tinatawag na seared conscience, no? So, yung seared means nasunog, kaya wala nang pakiramdam. Desensitized na. Okay? Matigas na. 1 Timothy 4:1-2 talks about this. Now, the Spirit expressly says that in the latter times, ito na po yung panahon na yon, some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits. Iniwan na po ang pananampalataya sa Diyos, kaya ang pinakikinggan nila, deceiving spirits. And doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with hot iron. Para daw pong sinunog ng plancha. And sad to say, marami na pong ganyan sa panahon natin ngayon. Seared na po ang conscience. Bigyan ko po ng example of people seared with conscience. Yung mga pedophilia. Para magawa mo yun, seared ang conscience mo. Diba? Paano magagawa sa bata yun? Seared conscience. What else? Human traffickers. Para ibenta mo ang katawan ng iba, para yumaman ka lamang, seared conscience yun. Para magbenta ka ng bata, para lang sa pera, seared conscience yan. They did not start that way. Lahat naman po ay may konsyensya, nangungusap. Kaya lang, ito po'y parang nasunog na. Tinanggihan nila hanggang ito'y tumigas na, sunog to the bones na po. Okay? Kaya nagagawa nila ito. But on the other hand, kung meron pong seared conscience, meron din pong clear conscience. Sabihin natin lahat, I have a clear conscience. Kung ang konsyensya nila, nasunog nila, tayo naman, we can sensitize our conscience. Mas maging sensitive tayo sa natapos na gawa ni Kristo. Amen? Sensitize your conscience according to the Word. Notify your conscience bago ka na konsyensya, nakabase na lahat sa natapos na gawa ni Kristo. Let me read to you 2 Corinthians. This is my last verse. 2 Corinthians 7:10-11. Sabi po dito, for godly sorrow produces repentance leading to salvation, not to be regretted. Ito po yung nangyari kay Peter. Si Peter na nangungusap sa atin ngayon. Si Peter po, naalala nyo, he denied Jesus 3 times. But ang kagandahan po ng godly sorrow niya, it made him repent. He waited on Jesus, and Jesus restored him back. Alright? That's why there's salvation for him, and this is something not to be regretted. On the other hand, si Judas, ito naman po si Judas. But the sorrow of the world produces death. Kaya po nagpatiwakal, nagpakamatay si Judas kasi ang sorrow niya is unto himself lang. Tinalikuran niya yung ginawa niyang mali. Tandaan niyo, sinoli niya po yung pera, yung silver coins. Sinoli niya yun kasi binagabag siya ng konsyensya niya eh. Kaya lang, he did not turn to Jesus. Kada po tayo magto-turn away from something wrong, remember to turn to Jesus. Huwag yung magagalit ka lang sa sarili mo. Ang dapat po, turn to Jesus and remember what Jesus Christ has done for you. At ang sabi po dito, for observe this very thing, that you sorrowed in a godly manner. What diligence it produced in you. Dahil natuto ka, mali talaga yon. Tingnan niyo si Peter. Alam niya, nagkamali siya. Tinanggihan niya, dinenay niya si Jesus. Pero tingnan niyo naman ang buhay ni Peter. Naging pagpapala sa maraming mga tao. What diligence it produced in you, what clearing of yourselves, what indignation, what fear, what vehement desire, what zeal, what vindication. In all things, you proved yourselves to be clear in this matter. So meaning to say, nagkaroon po ng clear conscience si Peter.
Because He based it on the finished work of Jesus, on the righteousness of Jesus, at hindi sa ginawa niya. Kasi pag tinignan mo ginawa ni Peter, actually mas malala pa siya kay Judas eh. Si Judas sabi niya, yung hahalikan ko, yun si Jesus. Si Peter, 3 times, hindi ko kilala yan. Nag-curse pa siya, I do not know the man. Right? 3 beses po yun. Si Judas nga, 1 beses, hinalikan pa niya si Jesus eh. So pag-iisipin mo, mas malindi pa ang ginawa ni Peter. But he turned to God. That's the difference. When we turn to God, we realize He has provided the sacrifice for all our sins. And we are comforted. Totoo po, nagkakasala pa tayo. Pero mas totoo na ginawa na lahat ni Kristo para tayo'y mapatawad sa lahat ng ating pagkakasala. Amen? Isn't God good? Isn't Jesus amazing? Amazing po talaga ang ating Panginoon. Sinolusyonan na ang ating pagkakabagsak. Ang ating mga pagkakasala, lahat may solusyon na. Kaya mapapapuri ka sa Kanya, mapapasalamat ka sa Kanyang natapos na gawa. Do not live in guilt anymore, brothers and sisters. Tapos na. Ano man yung nagawa mong kasalanan, binayaran na ni Kristo. Nakabaon na sa lupa, inilayo na sa iyo, at hindi ka na tinitingnan ng Diyos na nagkamali sa Kanya. You are as righteous as Jesus is. And everybody says, Amen and amen. Come on, give Him the glory, give Him the praise. We are as righteous as Jesus is. Amen? Yun po ang turing sa atin, imputed upon us. That's why we thank the Father. We thank you, Father God, for what you have done, for making your Son sin for us, so that we might become the righteousness, your righteousness in Christ Jesus. How awesome are you, our Father? How awesome are you that you would sacrifice your own Son for our sakes. Maraming salamat. And Father, today we stand before you knowing we are blameless, set free, no more guilt in our hearts. For whom the Son sets free is free indeed. This we believe in Jesus' name. And everybody says, Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Praise God. Did you receive something today? Amen. No more guilty. No more guilt feelings. Hindi yan para sa atin. Alright? On the other hand, remember other people who are still living in guilt. No, lahat naman nagkamali. Kaya lang tayo, hindi na tayo mabubuhay sa guilt. Pero may mga tao pa rin who are still guilty in their sins. Pawalan nyo sila. Share what Jesus Christ has done for them. Amen? Praise God. So, patuloy po tayo sumamba sa ating Panginoon. Let's honor the Lord through our grace giving. Sabihin natin lahat, grace giving. Amen. Hindi po sa pilitan, kundi as the Lord leads you today, just go right ahead and be led by the Holy Spirit. Kung kanino po pinabibigay ng Panginoon, just go right ahead. Write those names. Kung para sa generator natin, go give that. Alright? If you want to tithe, you tithe willingly ha. Hindi ho napipilitan. Wala po tayo under the law. And then give your offering as the Holy Spirit leads you today. Amen? The Word of God tells us, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. Sabihin natin lahat, I am rich. Through Jesus Christ, I am made rich. Amen? Praise God. Itaas po natin ating mga kaloob. Let's thank the Lord. Father, thank you so much. We are so blessed. Tinatanggap po namin ang iyong probisyon, mayaman na probisyon para sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming mga negosyo. Salamat, Panginoon, hindi mo kami pababayaan sa aming finances. You supply all our needs richly, Lord God. And we declare that all bills are paid up, all debts paid up. There is so much to put in store and so much to share away. Maraming salamat, Panginoon, sa mayamang mong pagpapala, mayamang mong biyaya sa aming buhay. And this we declare in Jesus' name. And everybody says,